Pagkatapos nating uminom, maglibot tayo ng konti. Meron pa tayong ulam. Nasaan yung kabali? Weiter. Nasaan yang order namin? Bilisan Montag. Heto na. Tara, tagay muna tayo. Pasensya na sa paghihintay. Huy! Boss, ang bata mo pa pala. Ikaw lang mag-isa sa malaking to. Kaya mo ba? Wala may anak kasi ako. Kailangan kumita. Hala kuya, may anak pala, too. Nagbibenta lang ng barbecue. Hindi mo pa rin pinalagpas? Ganyan mas masaya. Di Montag alam yan. Ay, Ano ba yan? Bitiwan mo ako. Ano pa? Nahihiya ka pa? Iwanan mo asawa't anak mo. Sumama ka sa akin. Bitiwan mo ako. Masama. Bitiwana mo na kayo. Umalis ka. Yaya. Ayos ka lang. Hindi ba ito si Dongcheng na pinakamayaman, presidente ng Four Seas Chamber? Zifu Jingxiu? Hindi ba? To ang North Frontier War Guard? Ha? Hindi ba't nasa border lang siya? Bakit nandito? Diyos ko, Fu Feng, ang Hotel Empire sa buong bansa. Ang chain ng Fu Feng. Anong espesyal na araw to? Bakit lahat ng importante? Nandito ngayon? Tito, kayo. hinawakan mo ang mahal ng pamilya Fu? Gusto mo bang mamatay? Pasensya na. Lasing lang siya. Mahilig uminom? Sige, uminom ka hanggang gusto mo. Kuya, Huwag mong dudumihan ang paningin ni Xiangli. Xiangli. 5 taon. Sa wakas nakita rin kita. Tito. Kung hindi dahil kay Zhao Yuwei, naipasa ang kontrata ng Rongguang Group sa Four Seas Chamber. At nag-background check ako. Hindi namin malalaman. Na ang tanjing pamangkin enge pamilya Fu Y dumaan sa hirap. Xiangli, ano ba talaga ang meron sa lalaking yon? Sumama ka na sa amin ng mga tito mo. Naghihintay ang iba mong mga tito. Malugod naming tinatanggap ang pag-uwi ng binibini. Mga tito, hindi pa ako makakauwi ngayon. Mahal na mahal ko si Zhao Yue. Bukod pa, may pamilya na rin ako. Yaya, halika. Tito. Tiyuhin. Pangalawang tiyuhin, pangatlong tiyuhin. Maaga ang pagpanaw ng iyong ina. Ilang taon ka naming hinanap. Para lang kay Zhao Yuwei. Worth it ba? Noon, iniligtas niya ang buhay ko. Sage, ibibigay ko na lang ang kontrata ng Four Seas Chamber of Commerce sa real estate kay Zhao Yuwei. Payag ako sa pakikipagtulungan sa kanya. Xiangli, kung sasaktan ka ng lalaking yon, Sabihin mo lang sa kin. Unahin kong bagbugin siya, tapos susunduin kita pawi, Xiangli. Nandito ang mga tiyuhin mo, sa hinahara. Wala nang mang-api sa'yo. Salamat po sa inyong mga tiyuhin. Yaya, dalhin natin tong maliit na cake. Para sabay natin kainin kasama si Papa, okay? Opo mama, masaya si Papa kapag nakuha niya ang kontrata. Siyempre naman. Bakit ka nandito? Yue, bumili kami ni Yaya ng cake para sa'yo. Samahan mo kaming umuwi, okay? Di natin alam kung saan mumurahing bakery galing tong cake na to. Yui, baka masiraan ka ng tiyan. Papa, espesyal naming binili ito para sa iyo ni Mama. Uwi na tayo, sa susunod bibilhan kita ni Yaya ng mas magandang cake. Zhao Yuwei, hindi Montag pa sinasabi. Gusto mo bang mawala sa iyo ang bilyon-bilyong kontrata ng Four Seas Chamber of Commerce? Sasabihin ko na ngayon.
Emmeline, naalala ko dati. Client ka ni Wei. Paano ka naging kabit? Sino ka ba para bastusin si Malin? Siya ang panganay sa 3 prominenteng pamilya ng Lin family sa East Sea Group, Cheng Xiangli. Huwag kang magpahiya sa labas. Yue, asawa mo ako. Papa, pwede bang huwag mong saktan si Mama? Nahihirapan siya. Tama na. Yaya, anak mo si Yaya. Ano ba? Yue, tapusin na natin ang usapang diborsyo. Diborsyo. Gusto mong hiwalayan ako. Tama. Si Meili ang prinsesa ng pamilya Lin. Kakakuha lang niya ng bilyon-bilyong kontrata mula sa Four Seas Chamber of Commerce para sa akin. Sa ilang araw, tataas ng ilang beses ang halaga ng aking Rongguang Group. Bilyon-bilyong kontrata. Iyon ay ipinagawa ko kay Fujingsu para sa iyo. Yue, ang iyong asawang hitsura ng dilaw. Baliw na ba siya? Alam niya Pia. Si Fujingsu ang presidente ng Four Seas Chamber of Commerce. At sinabi pa, ang kontrata ay ipinagawa niya kay Fujingsu. Ano? Tumahimik ka. Nagkakalat ka ng kung ano-ano dito. Tignan mo nga ang sarili mo, anong klaseng tao ka. Fujinsu pa ang sinasabi mo. Mukhang kailangan mong ipaayos ang utak mo, nakakahiya ka. Pirmahan mo na agad. Zhao Yue. Sigurado ka bang gusto mong makipaghiwalay sa akin? Zhao Yue. Sigurado ka bang gusto mong makipaghiwalay sa akin? Buwisit! Kung hindi ka nagpakasal sa akin noon, titingin ba ako sa'yo? Tignan mo ang magandang damit na ito. Ang ganda at masaya. Saan ka galing? Parehong gutom na kami. Ilang oras na, hindi ka pa magluto. Lola, huwag mong apihin ang nanay ko. Ayos ang lakas ng loob mong sumagot. Gusto mo bang masampal? Huwag mong hawakan ang anak ko. Ma, okay ka lang? Grabe ka, balief ka na Bea? Lalabanan mo ang nanay ko? Hinampas Montag ako? Ikaw ang hinampas ko. Wang Fang Zhao Lingling. Sasabihin ko sa inyo, hiwalay na ako kay Zhao Yue. Mula ngayon, hindi na kayo makakapanggulo sa akin. Ano raw? Ma, hiwalay na raw siya. Hiwalay na ang kuya ko sa walang kwentang ito. Mabuti. Hiwalay na siya, baka may gusto siyang kunin sa ating ari-arian. Tignan mo nga, baka may daladala siyang mahalagang gamit. Bilisan Montag. Tito, hiwalay na ako. Bakit hindi KPA umalis? Ang bagal Montag. Huwag kang mag-alala, hindi kita istorbo. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Huwag kang kumilos. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Dahil hiwalay ka na sa anak ko, dapat wala kang dalhin. Walang kahit ano ang pwede mong kunin sa amin. Ano ba? Mabuti. Ninakaw mo ang gamit namin. Hindi binigay sa akin iyon ni nanay. Anong SAO? Sa bahay na to, wala kang pag-ari. Ibigay mo sa akin. Anong ginagawa ninyo? Binugbog na manugang ang biyenan. Nanay, okay ka lang? Kuya, si Cheng Xiangli ang may kasalanan. Hindi lang nagnakaw, sinaktan pa niya si nanay. Hindi totoo, hindi ko ginawa yon. Baliw. Naglakas loob kang saktan si nanay. Hindi ako. Tatay, si Lola ang unang nanakit kay Mommy. Hindi PA umalis si MS. Cheng? Ano? Nagmamadali ka? Gusto mong pumalit bilang kabit? Zhao Yue. Sa akin yon. Ibinigay sa akin ni nanay. Ibalik mo. Yuwai, ang ganda NG Yade Pongdong na yan. Gusto ka o yan. Hindi pwede. Ibalik mo. Cheng Xiangli, wala kang makukuha dito. Umalis ka. Ilang taon ka na sa pamilya namin, daladala mo pa yung batang yan. Kumakain ka sa amin, gumagamit ng gamit namin, ito. Isipin mo na lang bayad yon. Kumakain ako sa inyo. Gumagamit ng gamit ninyo. Zhao Yue, lahat ng meron sa bahay na to. Ako ang nagpundar.
Pati ikaw, noong nagsisimula ka. Ako ang nagbigay ng puhunan mo. Kaya ka nandito ngayon. Katarant aduhan. Ang anak ko, sarili niyang sikap yan. Oo. Si Yue ay napakasipag, kaya ko siya napansin. Kung hindi, paano ako magkakagusto sa kanya? Anong masasabi mo? Sa mga taong to, hindi mo ginamit ang pera ni Yue. Sa tingin ko, ang suot mong damit. Galing sa pera ni Yue, di iba? Tama, ang suot mong damit. Pinili ni Yue. Hubaran Montag. Walang kahit ano mang alisin mula sa pamilya Zhao. Gusto mo ng damit? Sige, kunin mo. Yue, pati yang bata. Meili, anak ko. Ang damit ni Yaya. Ako rin ang bumili. Zhao Yue, hayop ka. Tatay, huwag mong saktan si Mommy. Ako na ang maghuhubad. Momay, umalis na tayo. Palayazin ninyo yang dalawang yan. Lumayas kayo. Cheng Xiang Li, umalis ka na. Zhao Yue, sigurado akong pagsisisihan mo ito. Maligayang pagdating sa bahay, mga binibini. Kuya, ito. Ito ay dapat talagang sa iyo. Ang iba mong mga tiyo ay naghahanda ng salusalo para sa iyong pagbabalik. Kaya hindi sila nakarating ngayon. Nanay, ito ba ang bagong bahay natin? Oo, Yaya, dito na tayo. Magiging bagong bahay mo at ng iyong nanay. Salamat, Lolo. Maghanda ng pagkain para sa bata. Tara na. Ganito katratuhin ng pamilya ni Xiang Li Zhao. Hindi ko sila palalampasin. Ang salusalo para sa iyong pagbabalik ay itatakda sa susunod na linggo. Sa mga susunod na araw, pumunta ka muna sa aking kumpanya para masanay. Kuya, ibibigay ko sa iyo ang Sihai Group. Kuya, paano ito pwede? Huwag kang mag-alala, hindi lang ito ang kumpanya ko. Salamat, kuya. Pero, pwede bang huwag muna ipaalam ang aking pagkakakilanlan? Ganito na lang ang ginawa nila sa iyo. Gusto mo pa bang magpakatatang? Hindi, kuya. Dati pa nila akong inaapi. Gusto kong ako mismo ang gumanti. Binibini, ito ang kasunduan ng paglilipat ng shares ng Sihai Group. Kapag pumirma ka, ikaw na ang magiging chairman ng Sihai Group. Talagang minamahal siya ni Fu Jinxiu. Mukhang hindi basta-basta ang dating ng Binibini. Simula ngayon, ang chairman ng Sihai Group ay opisyal na magiging si Cheng Qiangli. Binibini, kukunin ko muna ang kontratang ito para sa records. Hintayin Montag ako dito. CJ, Ang laki pala ng Sihai Group, Meili. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko. Mapunta dito sa buong buhay ko. Ano biayan, kaya naman yan sa isang salita kaulang. Ang tiyo kong si Lin Hong ay mataas na opisyal ng Sihai Group, Yue. Kapag ikinasal na tayo, dapat mong pasalamatan siya ng mabuti. Tara na, pumirma na tayo ng kontrata. Yue, baka sinasadya ng babaeng ito. Nasirain ang iyong kasunduan. Cheng Qiangli, talagang nakarating. Sa Sihai Group, ang galing mo. ang sama ng bibig mo. Ikaw. Nababaliw ka ba't hinampas mo ako? 2 langaw na maingay lang ang hinampas ko. Yue, bakit hindi mo pigilan ang ets mo? Kung ang mga tao sa itaas ay alam na siya ay nasa 4 na grupo ng dagat, talagang malalagot tayo. Cheng Xiangli, kilala kita.
Mahal na mahal mo ako, gusto mo ng ibang paraan. Para maalala kita. Pero ngayon, oras ko para pumirma ng kontrata. Huwag kang makulit dito. Mahal na mahal kita. Aminado kong mahal kita noon. Pero simula nang palayasin ninyo ako, ang dating Cheng Xiangli ay patay na. Ang ako ngayon, hindi mo nakarapat-dapat. Cheng Xiangli, panaginip lang yan. Ikaw ang tinutukoy ko. Hindi mo alam ang halaga ko ngayon? Baka mamatay ka sa takot kapag nalaman mo. Tigil na yan. Lumabas ka na. Ano ba, Zhao Yue? Bitawan mo ako. Wala kang karapatang hawakan ako ngayon. Paano ko malalaman kung hindi ka nanggugulo? Ang pagseng ng Yue at si Hai Group. Lumabas ka na lang. Cheng Xiangli, bakit ka lalabas? Zhao Yue, pakikinggan mo ako. Kung nais mo magtrabaho kasama ang Forces Group, tanungin mo muna kung papayag ako. Ano ang ibig mong sabihin? Kanselahin ko ang pakikipagtulungan sa inyo. Zeno KBA? Parang. Tulad ka ng chairman ng si Hai Group. Ako ang bagong chairman ng Sihai Group. Hahaha. Yuwei, narinig Montag BA? Sabi niya, siya ang bagong chairman. Bakit hindi namin alam? Cheng Xiangli, hindi ko akalain na magiging baliw ka pagkatapos mong iwan ako. Hindi ka naniniwala? Eh bakit hindi mo sabihin na si Fu Jingxiu ay kamag-anak mo? Si Fu Jingxiu ay tiyuhin ko. Kaya nga nakakuha ka ng kontrata. Sapat na pagmamalaki, walang drafts. Kung ikaw ay mula sa Four Seas Group, luluhod ako at tatanggapin ko ang 10 hampas mo. Usapan yan. Kaagad na kanselahin ang kontrata ng kooperasyon ng Rongguang Group at agad itong hindi magagawa. Huwag kang magpanggap, Cheng Xiangli. Akala mo ba masyado akong mabait sa'yo? Nakita mo ba? Tumawag si Secretary Wang. Siya ang paborito ni Fu Jingxiu. Baka ngayon palang pinapapirma na ako. Zhao Yuvai, ang kontrata ng Glory Group at Four Seas Group ay kanselado. Hindi mo na kailangang pumunta. Ano ang secretary? Ano ang sinasabi mo? Nakagalit mo ang taong hindi mo dapat galitin. Ikaw. Ikaw talaga ang chairman ng Four Seas Chamber of Commerce. Impossible Yue, huwag kang magpapaloko sa kanya. Kung mayroon talagang chairman, paano ko hindi malalaman? Tama ang tiyo ni Meili. Ay mataas na opisyal ng Four Seas Chamber, hindi niya alam ito. Ito ay tiyak na pagkakataon lamang. Mukhang kailangan kong patayin ang inyong pag-asa. Ayos na Cheng Xiangli. Dahil sa ating pagiging mag-asawa. Lumayas ka na ngayon din. Pagiging mag-asawa. Zhao Yue, ikaw ang nagsasabi nito sa akin. Hindi ka ba nasasaktan sa konsensya mo? Security, security. May nagkakagulo dito. Palayasin niyo siya. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ako? Hindi mo ba naririnig? Ang tiyo ko ay si Linhong ng inyong kumpanya. Kilala niyo siya. Bitawan niyo ako. Tatawag ako kay Wang Ye. Anong karapatan mo para tawagan si Secretary Wang? Tigil. Cheng Xiangli, wala ka ng pag-isa. Dumating na ang tiyo ko, siya ay mataas na opisyal. Tiyo Fu, dumating ka na. May nagpapanggap na. Chairman ng Four Seas Group. Tiyo, bakit mo sinaktan si Meili? Umalis ka. Tiyo, hindi ko maintindihan. Mga tangang hindi alam ang kanilang amo. Miss, pasensya na at nahuli kami. Miss, Tiyo, nagkakamali ka, isa lang siyang inabandona. Paano siya magiging miss? Imposible, wala siyang background. Tiyo, nagkakamali ka talaga. Linhong, ang mga tao mo ay inapi si Xiangli. Ano ang gagawin Montag? Ano ba kayo para bastusin ang miss? Umalis kayo ngayon din. Tito, Zeno NG Tito Montag? Mula ngayon, wala nang koneksyon sa pamilya ninyo. Ito boy sila. Tito, Xiangli, patawarin mo na naman ako. Hindi ko kayang mawala ng kontrata sa Four Seas Group. Ayos ka lang ha, sige. Buti na lang dumating ka agad, okay lang. Sakim ang mga taong ito. Pagarin kayo ang welcome back party. Sa tulong ng iba mong tiyuhin. Salamat, Tito. Linhong, naniniwala akong mapagkakatiwalaan ka. Kung maulit ito, huwag po kayong mag-alala, Boss Fu. Hindi na ito maulit. Ano ba talaga ang nangyari, Meili? Ano si talaga? Chairman ng Four Seas Group. hindi, imposible. Kung siya ang chairman ng Four Seas Group,
Sana napansin mo na habang magkasama kayo. At, hindi ba't napansin mong kakaiba ang relasyon niya? Kay Fu Jingxiu? Ang ibig mong sabihin ay, Malinaw na siya lang ang bagong kinakatuwaan. Ni Fu Jingxiu. Ginagamit niya lang ang pangalan. Ni Fu Jingxiu. Makatuwiran. kaya pala mabilis siyang pumayag nung hiniwalayan ko siya. May iba na pala siyang karelasyon. Napakalakas ng kapangyarihan ni Fu Jingxiu. Umuwi muna tayo. Alam ko nang hindi siya mabuting tao, anak. Tama ang pagpapahiwalay ko sa inyo. Ang lakas ng loob niyang. Makt Axil SIO. Tama na. Ang mahalaga ngayon ay kung paano tayo makikipagtulungan sa 4Cs Group. Hindi naman isa lang ang pwedeng kausap sa 4Cs Group, kuya. Wala ka bang ibang paraan na maisip? Ano? Ang ganda naman. Anong nangyari, Meili? May pag-isa pia, Yuvay. Nahanap na ng pamilya Fu ang nawawala nilang prinsesa. Prinsesa. Akala ko ba walang anak ang pamilya Fu? Hindi mo alam, isa lang ang tunay na tagapagmana ng pamilya Fu, ang anak na babae ni Fu Junhuang. Nawala siya ilang taon na ang nakalipas. Ngayon lang siya nahanap. Siguradong sobrang babantayan at mamahalin siya ng pamilya Fu. Kung maaari nating ma-approach ang munting prinsesa, AM. Isang salita lang niya, papayagan na ng 4Cs Group na ipagpatuloy ang kontrata sa atin. Talaga bang magagawa ito? Nasaan ang pamilya Fu? Nagsisimula na silang maghanda. Sa susunod na Miracles ang welcome party ng maliit na prinsesa at ako ay nakatanggap na ng imbitasyon. Sabay tayong pupunta at makikipagkaibigan sa kanya. Siguradong walang problema. Magandang idea. Ay, tama si Millie. Yui, kailangan mong magsumikap at mas maaga. Mong pakasalan si Millie. Meili, buti na lang nakilala kita. Bini-bini. Nasaan si Yaya? Nasa baba na ang binibini, kumakain. Magandang umaga, Xiang Li. Tiyo, kayo. Ang tagal nating hindi nakita, Xiang Li. Kasama ko ang iyong ikalimang tiyo. At pagkatapos namin matapos ang trabaho, agad kami umuwi. Para makasama sa iyong welcome party. Ito ay special kong dinala mula sa ibang bansa para sa iyo. Isang haute couture gown. Suotin mo ito bukas sa party. Salamat, ikalimang tiyo. Fifi, hindi ba't napagkasunduan natin? Nasabay tayong magbibigay. Ngayon, ito ang regalo ko. Halika. Ang kwintas na ito ay aking dinisenyo. Isa lang ito sa buong mundo. Salamat, ika-apat na tiyo. Ibinibigay ko sa iyo ang kalahati ng mga hotel. Lahat ay 5 star at 7 star. Ang bigat naman nito. Kumpara sa 4Cs Group, maliit lang ito, di ba? Tama ba, kuya? Haha, ang dami na nilang regalo. Xiang Li. Ito para sa iyo. Ang kalahati ng Jedi pendant na ito ay ibinigay ko na sa iyong ina. Kapag nakumpleto ang pendant, maaari mong utusan ang lahat. Sa pagtingin sa pendant na ito, parang ako mismo ang naroon. Nako, ang bigat ng pendant na ito. Mukhang kailangan kong kunin agad. Kay Zhao Yue. Salamat, ikalawang tiyo. Panganay na tiyo, ano ang regalo mo? Ikaw, hindi ba sapat na ang 4Cs Group? Kaya, bibigyan kita ng isang maliit na kaibigan. Masama ang panganay na tiyo, ginawang regalo si Yaya. Pero, kung ibibigay mo ako kay Mama, hindi kita pagtatalunan, Yaya. Sa welcome party na ito, patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Zhao Yue, kung malalaman mo ang totoo kong pagkakakilanlan, magsisisi ka kaya? Naku, hindi pa ako nakakita ng napakagandang hotel na ganito. Parang ito ay pagmamay-ari ng pamilya Fu. Ang 7-star hotel sa ilalim ng Fifeng. Ang pinakaunang upuan, hindi kaya iyon ang upuan ng maliit na prinsesa ng pamilya Fu. Tama, tanging ang maliit na prinsesa ng pamilya Fu ang may karapatang umupo sa pwestong iyon. Tita Lingling. Kapag natapos na si Yue sa pakikipag-ugnayan sa mga lugar na ganito, pwede na tayong pumunta kahit kailan. Anak, tamang-tama ang pinili mo. Hindi tulad niyan. Zijeng Xiang Li na walang kwenta. Wala ziyang kahit ano. Yui, pinakiusapan ko na ang tatay ko. Naayusin ang mga bagay-bagay doon. Itataas niya ang iyong halaga. Mamaya, mag-ingat ka at huwag magpapahalata. Alam ko, ang mga dumating ngayon ay mga importanteng tao. Sasamantalahin ko ang pagkakataon. MS Lin, dumating ka na. Oo. Dumating na ba ang maliit na prinsesa ng pamilya Fu? Bakit hindi ko siya makita? Malapit na siguro. Ang pagbabalik na ito ay napakaganda. Talagang pinapaboran ng pamilya Fu. Sino ba naman ang hindi? Narinig ko na sa loob ng 4Cs Group. Mukhang may pagbabago sa mga tauhan. Zifu Jingxiu
ay ibinigay ang kanyang kumpanya sa maliit na prinsesang ito. Totoo ba? Tiyak na pagkakataon lang yon. Siya ay isang babaeng itinakwil. Paano siya naging maliit na prinsesa ng pamilya Fu? Hindi ka rin alam. Pero sa pagbabalik na ito, tiyak na dating mismo si Fu Jinxiu. Pagdating ng panahon, malalaman natin. Ang saya-saya ngayon. Dadalhin na ba ang maliit na prinsesa ng pamilya Fu? Anong ginagawa mo dito? Anak, tingnan mo. May mga babaeng mukhang gusot. Kahit diborsyado na, hinahabol ka pa rin. Cheng Qiangli, ang mga dumating ngayon, ay mga importanteng tao. Payo ko sa iyo, huwag mo nang guluhin ang kuya ko. Huwag mong isipin na dahil nagrenta ka ng damit, ay magpapanggap ka ng sosyal. Hindi ka karapat-dapat. Qiangli, huwag mong hintayin na maghanap ako ng tao para itapon ka sa labas. Alam mo ba kung gaano kamahal ang lupa na iyong tinatapakan? Ang isang tel lang ay katumbas na ng isang taong pagbebenta mo ng barbecue. Huwag mong sabihin, ang amoy ng barbecue sa iyong katawan ay nakakalusot sa damit mo at pumapasok sa ilong ko. Eh ikaw, naalala ko noong hindi pa kayo yumaman. Ay nagbababoy lang kayo para kumita. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa nawawala? Ano ginagawa sa'yo? Putang ina, sinungaling ka. Matanda ka na, huwag kang basta-bastang nananapak. Baka mabali ang buto mo, mahirap gamutin iyon. Anak, tingnan mo siya. Si Ang Lee, akala ko dati ay isa ka lang. Walang disenteng trabaho, walang nagawa, walang kahit anong talento. May bahay lang. Kung hindi ka man nakatulong sa negosyo, eh ano naman? Umaasa ka sa isang matandang lalaki, tapos nagiging mayabang ka na. Wala akong nagawa, pero mayabang ako. Ang unang puhunan mo sa negosyo galing sa akin. Nagmakaawa ka pa sa akin. Naging housewife ako sa bahay at saka ng babae ka. Hindi ba't para lang makisama sa tinatawag na tatlong malaking pamilya ng Donghae? And Mathlin, Akala mo ba sa pagsasabi ng mga ito? Natatapan mo ang katotohanan na ng babae ka? Qiangli, umalis ka na lang. Sa matandang lalaking iyon, sa totoo lang, ang edad ni Fu Jinxiu, baka, kasing edad na ng tatay mo. Nakakahiya. Si Ang Lee, iba tayo. Ikaw, may sugar daddy ka. Nakakahiya pag nalaman ng iba. Pero ako, lahat ng ginagawa ko, para sa kumpanya ko, may mali ba ako? tama ka. Pero sino ba ang kasama ko? Ano ba ang pakialam mo? Zheng Xiangli, ngayon ay, ang welcome party ng sa prinsesa ng pamilya Fu. Hindi basta-basta makakapasok dito. Kahit ako. 3 invitation lang ang nakuha ko. Kaya 3 lang ang dala ko. Paano ka nakapasok? May invitation ka ba? Wala akong invitation. Alam ka una. Tiyak na itinakwil ka na. Ni Fu Jinxiu, ang matandang lalaking iyon. Kailan pa naging kailangan ang invitation para pumunta sa sarili kong party? Hindi mo ba sasabihin na ikaw ang bida ng welcome party ngayon? Ang bunsong prinsesa ng pamilya Fu. Tama ka. Cheng Xiangli, tama na yan. Kung magkukunwari ka, gawin mong ganito. Kahit sabihin mong dinala ka ni Boss Yu. Wala namang problema. Pero, bakit wala ka sa tabi ni Boss Yu? Tiyak na itinakwil ka na niya at gusto mo lang makipagbalikan. Umalis ka na lang bago ka marinig ng ibang bisita. Nakakahiya talaga. Ako ang bida ngayon. Kung aalis ako, walang saysay ang pagpunta ng lahat. Tama na. Alam kong hindi maganda ang buhay mo pagkatapos ng diborsyo. Hindi na tayo maaaring bumalik sa dati. Anak, ano ba ang ginagawa mo? Huwag kang magpakabaliw, kuya. Hindi mo ba ibibigay ang pera sa walang kwentang ito? Dalhin mo si Yaya sa ibang lungsod at huwag ka nang magpakita. 1 milyon. Boss Zhao, ang generous mo naman. Alam kong pira lang ang habol Montag. Sana sinabi Montag agad. Noon, kulang ang ilang libo, kaya naghanap ka ng paraan para humingi ng mas malaki. Nakakahiya talaga. Nababaliw ka na. Ako si Cheng Xiangli. Hindi ko kailangan ng kaunting pera mo. Isang babaeng mukhang dilaw, naglakas loob ang pumunta sa pagdiriwang ng pagbabalik ng prinsesa ng Fu. Nanggugulo pa sa handaan, talagang baliw ka. Ikaw, umalis ka na, malapit nang dumating ang mga tao ni Fu. Kapag nakita ka nila, siguradong patay ka. May lakas ba kayong paalisin ako? Huwag kayong magpadala sa palilinlang ng babaeng ito. Siya lang naman ang dating asawa ng asawa ko. Isang babaeng puro luto lang ang alam sa buhay. Tama siya. Ako ang dating asawa ni Zhao Yue. Pero hindi tulad nitong kabit na ito. Akala mo kung sino, parang ang galing ng pagpapalaki sa pamilya ni Lin. Parang espesyalista sila sa pagpapalaki ng mga kabit. Hinahamon Montag ako? Masarap ba ang manakit?
Lakas mo akong saktan. Masarap nga. Cheng Xiangli, baliw ka ba? Yan ang upuan ng prinsesa ng Fu. Siyempre alam ko. Ano ba ang ginagawa ng babaeng ito? Naglakas loob siyang umupo doon. Espesyal na upuan na ipinagawa ng pamilya Fu para sa prinsesa. Naku, pigilan niyo siya kapag nagalit ang pamilya Fu. Lahat tayo ay malalagot. Yuway, pigilan Montag siya. Kapag nagalit ang pamilya Fu, wala nang pag-asa ang pakikipag-ugnayan. Puta, ayaw mo lang ng magandang buhay para sa anak ko, di ba? Gusto mong umupo doon para magmalaki at sirain ang anak ko. Para hindi makakuha ng kontrata sa Forces Group, di ba? Cheng Xiangli. Napakasama mo ang mga taong katulad mo. Dapat lang sa Red Light District. Tita Lingling, Cheng Xiangli, may oras ka pang bumaba. kapag umupo ka diyan, lahat ng mga mayayamang pamilya ay magiging kaaway mo. Naku, malalagot tayo, bilis. Tulong. Xiangli, bumaba ka. Babaeng walang kwenta, bumaba ka na ngayon din. Talagang malas ka. Kapag umupo ka diyan, hindi ka namin patatawarin. Sa akin naman talaga ang upuang ito. Ano ang problema kung upo ako? Naku, napakamamahal ng pamilya Fu sa prinsesang iyon. Kapag nalaman nilang umupo diyan ang isang babaeng mukhang dilaw, ano na lang ang mangyayari? Saan ba sila pupunta para manggulo? Naglakas loob ba sila manggulo sa pagdiriwang ng pagbabalik? Atingin ka po. Bago pa dumating ang pamilya Fu, paalisin na natin silang lahat. Bilis, bumaba ka na, malapit nang dumating ang pamilya Fu. Dumating man sila, hindi ako takot sa kanila. Kung takot ka sa kanila, umalis ka na. Mas mabuti pa nga, ayaw ko rin. Nakakasira ng mood ang makita ka sa aking pagbabalik na handaan. Cheng Xiangli, para sa ikabubuti mo ito. Zhao Yue, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang mga plano mo, nandyan ang pinto. Payo ko, umalis ka na. Yuway, tara na. Kung malaman ng pamilya Fu na may koneksyon ka sa kanya, hindi tayo makakatakas. Kung gusto mong mamatay, wala na akong magagawa. Lingling, tara na. Ngayon KPA alis, huli na. Ito ay ang tanging tagapagtanggol ni Fu Changming. Limaw, HMP, Cheng Xiangli. Mamamatay ka ngayon. Parang malakas itong tao. SAA, huwag kang maingay. Mukhang may mga taong kailangang turuan ng leksyon ngayon. Ikaw ang may gusto, wala akong magagawa. Limaw, siya yun. Siya ang nagpanggap na prinsesa ng pamilya Fu. Limaw, wala kaming kinalaman dito. Limaw, ako. Mga tanga, kayo pa ang manggugulo sa handaan ng pamilya Fu. Limaw, sila yun. Wala kaming kinalaman, lalo na siya, naglakas loob pa siyang umupo sa trono. Sa wakas, may dumating na para patunayan ang aking pagkatao. Sabihin mo sa kanila kung sino ako. Nagpanggap ka bilang prinsesa ng pamilya Fu. Hindi mo ako kilala. HMP. Ang alam ko lang, utos ni Fu Changming na pangalagaan ang seguridad, pero may nagpanggap ikaw na ang lumuhod. At hintayin si Changming, o babaliin ko ang mga binti mo para lumuhod. Si Fu Changming ay pangalawa kong tiyo. Hindi ba niya sinabi sa iyo kung sino ang dapat protektahan? Sinabi lang ni Changming. Nahuli silang darating at ang tunay na prinsesa. Limaw, siya ang dating asawa ng anak ko. Sinadyang manggulo, nasa bahay lang siya. Tamad at walang silbi, nanggulo lang siya. Para humingi ng pera sa kapatid ko, Xiangli. Alam kong galit ka kay Yuwai, pero hindi mo naman dapat ginulo ang handaan para lang sa pera. Ano pa ang masasabi mo? Lumuhod ka na ngayon. At hintayin ang pamilya Fu. Kung hindi ka naniniwala, pwede ko siyang tawagan. AME, nakakatawa. Ngayong araw na ito, may lakas ka ng loob na manggulo. Tiyak na naisip mo na kung may magsisiwala sa iyo. Ano ang gagawin mo, Montag? Hindi ako magpapaloko sa iyo. Kung hindi ka luluhod ngayon, ako na ang magpapaluhod sa iyo. Hindi mo man lang naintindihan ang buong kwento, pinapaluhod mo na ako. Kung malaman ito ng tiyo ko, hindi kanya patatawarin. Sumusunod ako kay Panginoon Changming. Naglingkod sa hangganan ng maraming taon. Anong klaseng tao ang hindi ko pa nakikilala? Hindi ako matatakot sa iyo. Panginoon Limaw, huwag mong pakinggan ang kanyang mga dahilan. Kung totoong napakagaling niya, bakit siya naging katulong sa aming bahay? Nang maraming taon. Dating siya ang naglalaba ng aking mga damit panloob. Kung totoong siya ay isang mayamang dalaga, gagawa pa ba siya ng ganitong mga gawain? Xiangli, ikaw ang pumili ng landas na ito. Hindi kita matutulungan. Lumuhod ka. Bitawan mo ako.
Ang kambal na isdang hiyas ng dragon at phoenix. Paano mo nakuha ang hiyas na ito? Ang kambal na isdang hiyas ng dragon at phoenix. Parang ang lakas ng dating nito. Hindi ko na kailangang ipaliwanag, dapat alam mo na kung ano ito. Ikaw ba ang luluhod o ako? Patawarin mo ako, aking mahal na dalaga. Anong mahal na dalaga? Siya, totoong miyembro ng pamilya Fu. Hindi kaya? Totoong mahal na dalaga siya. Nagkamali kami. Siang Li, totoong miyembro ka ng pamilya Fu. 5 o palayasin sila, baka masira ang aking mood. Opo, mahal na dalaga. Palayasin. Sandali. Peke ang hiyas sa kanyang kamay. Anong ibig mong sabihin? Dahil ang tunay na hiyas ay nasa akin. Ano ang nangyayari? Totoong kambal na isang hiyas ng dragon at phoenix ito. Bakit mayroon din si Lin Mili? Tingnan mo, nakalimutan ko. Panginoon Limao, ang hiyas na ito ay pagmamay-ari ng aking manugang. Ang nasa kanyang kamay ay pek. Huwag kang magpapaloko. Nakakatawa, kinuha mo lang sa akin ang hiyas na ito. Tapos ipagmamalaki mo pa na sa iyo. Tama, ang hiyas ni Meili ang tunay. Siang Li, ang hiyas mo. Ay nakapangit. Zhao Yue, Lin Mili. Kayong dalawa ay talagang walang hiya. Noong araw ng diborsyo, pinalayas ninyo ako sa bahay, kinuha ang aking mga gamit. At ngayon, ipinagmamalaki pa ninyo na sa inyo. Cheng Xiangli, kahit na may malaking katayuan ka, hindi mo masasabi na. Ang hiyas na ito sa aking kamay ay sa iyo, di ba, Limao? Inutusan kita ngayon. Itapon mo si Cheng Xiangli sa labas. Sino ang may lakas ng loob? Zifu Jingxiu and Four Seas Chamber of Commerce. At si War God Changming, sabay na lumitaw. Dios K.O., Zifu Fayue, Sobrang Crash K.O. Zia. International Superstar. Ang ganda ng dating. Ayong dalawa sa welcome party. Ng aming little princess ng Fu family, kayo ang nakagulo, Changming. Nasaan ang mga tauhan mo? Master Changming. Pinagkatiwalaan kitang protektahan ako. Ganito ba ang ginagawa mo? Master Changming, sinabi mo na ang may hawak ng jade pendant ay dapat kong protektahan, pero pareho silang mayroon. Kaya ako. Sinasabi mong sa iyo ang jade pendant na ito? Waga Changming, ako. Mga walang hiya, kayong mga nagpapanggap na pamangkin ni Fu Chang. Akala niyo hindi ako nananakit ng babae. Meili, Mga hamak, kayong mga isdang may bulag na mata. Naglakas loob kayong dungisan ang perlas. Mga kasama. Ipapakilala ko sa inyo ang mahalagang tao ng pamilya Fu. Si Cheng Xiangli. Salamat sa inyong pagdalo sa aking welcome party. Ano na ang gagawin natin? Hindi ko inasahan na may relasyon pala si Changli sa pamilya Fu. ano pa ang magagawa natin? Diborsyado na, wala ng paraan para ayusin. Yuvay, baka naman. Pwede mo tapeng kausapin ulit si Xiangli na huwag na lang ituloy ang diborsyo. Tita, ano ba ang ibig mong sabihin? Ako. Meili, huwag mong pansinin ang sinabi ng nanay ko. Ikaw lang ang mahal ko. Kahit gaano katalino si Cheng Xiangli. Ikaw pa rin ang gusto ko. Ayos din, hindi ko rin inasahan. Si Cheng Xiangli na may ganitong pagkakakilanlan, ang pamilya Fu, itinuring siyang mas mahalaga pa sa kanilang mga mata. Meili, malapit na rin gumabi. Baka gusto mong umuwi na. Sige Yue, huwag kang mag-alala. Kahit wala tayong paraan para makipagtulungan sa Four Seas Chamber of Commerce, nandito naman ang pamilya Lin, isa sa 3 malalaking pamilya ng Donghae. Hindi rin kami basta-basta. Meili, alam kong may pagmamahal ka sa akin. Uwi na muna ako. Hoy kuya, talaga bang gusto mong makipag? Kasalan si Lin Mili, ngayon ang halaga ng hipag ko. Tumaas ng napakaraming bises, hindi ka ba nasasaktan? Uyue, mas gusto ka OPRin. Si Xiangli ang maging manugang ko, mas mabuti. Hindi siya sumasagot sa akin, yung Mili na yan. Medyo hindi ko kayang kontrolin eh. Alam ko, pero kailangan kong panatilihin muna si Lin Mili.
Dati mahal na mahal ako ni Xiangli. Hindi pwedeng biglang hindi na lang mahal. Bukas pupuntahan ko siya. Yan ang tama sa estado ni Xiangli ngayon. Bagay sa anak ko, ito ang tama. Zeno? Lumabas ka, huwag kang magpapanggap. Alam ka curious ka. Sa pagkakakilala ni Xiangli, di ba? Tulungan mo ako sa ilang bagay kapag natapos. Maari kong ibigay sa iyo ang Sihai Group. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Dahil dito. Ang magkapars na dragon at isdang jade. Xiangli, ito, ang tipo sa negosyo at finance. Medyo gwapo. Tignan mo, anak ito ng kasamahan ko. 2 metro ang taas, 180 ang tiba. Ayang talunin ang 10 Zhao Yue. Parang laro lang, sige na, ang babastos ninyo. Xiao Lili, ito ang i-recommenda ng tito mo. Noong nakaraang culinary competition, siya ang champion. Medyo presentable, kung magiging kayo. Hindi ka na magugutom habang buhay. Hindi ba ako? Gusto mo taki ha? Wala ba ng 200 pounds? Ito, tignan mo ito. Ito ang i-recommenda ng ika-4 mong tito. Artista, yung artistic na ugali, tignan Montag. Unique, ang masabuti kay Zhao Yue. Payata pa. Mas okay pa yang may negosyo. Xiao Li. Sasabihin ko sa iyo, ang ika-5 tito mo. Maaming kaibigan, tignan mo itong stock, pumili ka. Mga tito, wala akong gana mag-blind date ngayon. Hindi mo naintindihan, kung hindi mawawala ang luma, hindi darating ang bago. Kahit ang ganmong patayin yang Zhao Yue. Alam mo, mas okay pa rin yung may negosyo. Tignan mo. Nene, Ay naku, halika Yaya, umupo ka dito. Tulungan mo akong tignan, ito ang mga pinsan ko. Pinili nila ang bagong tatay mo, satisfied ka ba? Yaya. Ika-5 tito, hahanap tayo ng bagong tatay, okay lang? Ma Beauty. Ang bait Montag. Gusto Montag PA, Yaya? Para sa'yo. Salamat. Tito, hanapan kita ng bagong tatay, okay? Pangako? Pinky swear. Ang bait mo, alis na tayo. Gusto Montag? Tito, papalitan mo ba ako ng bagong tatay? Sige, walang problema. Paano mo nalaman? Ha ha ha. Fufeng, anong ginagawa mo? Nagbibili ka ng bata? Wala akong ginagawa, tara na. Yaya, tulong Montag ako mamaya, ha? Sige, Tito, huwag kang mag-alala. Ma, bakit hindi mo subukang makilala ang mga bagong tatay? Ma, huwag mong pilitin ang sarili mo para sa akin. Ikaw ang pinakamabuting nanay sa mundo at kapag masaya ka. Masaya rin AKO. Wow! Hindi ko inaasahan. Si Xiangli ay nanganak ng maliit na Xiangli. Naalala ko noong bata ka. Sabi mo gagawa ka ng malaking pera. Para buhayin ako. Sige, hindi na ako mamimili, maghahanap ako ng mapapangasawa. Pero huli na ngayon, ipapahinga ko muna siya. Good night, MGA Tito. Mahal KO. Gut nicht, Yaya. Totoo nga, tayo ay hindi karapat-dapat. Natatakot ako na hindi kami karapat-dapat kay Xiangli. Pero may isang tao na talagang bagay kay Xiangli. Nasa ibang bansa, ang tinutukoy mo ay ang pamilya Ling. Oo, ang batang lalaki ng pamilya Ling at ang aming Xiangli. Ay may kasunduan noong bata pa, pero hindi natuloy. Kaya nag, abroad. Ilang taon na rin pala. Kapag meant to be, magikita rin. Xiangli, ang iyong magiging kasintahan, ay nasa kapehan, nakaputing suit at itim na shirt. Nakaupo sa seat 606. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa proyekto. Ang dalawang bagay na pinunta ko rito. Ang isa ay, Sinabi sa akin ni Papa. isa PA. Puting suit, itim na shirt. Siya na yun. Wow, ang gwapo. Parang familiar yung lalaki ah. Ikaf PA ay, Hello, ako si Cheng Xiangli. Dapat sinabi na sa iyo ng tito ko ang tungkol sa akin. Hiwalay, single, may isang anak. Mali ang pagkakaintindi mo, ako ay. Narinig ko, ano ka ba, top student sa finance, di ba? Hindi na kita abalahin pa. Miss, pwede bang makapagsalita ako? Hello? Ako si Ling Xiao. Ling Xiao, hindi ka pala si Chen Yuan. Zeno? Sino tumatawag sa akin? Pasensya na, nagkamali ako ng tao, ganito na lang. Ito na lang bilang pamalit, pasensya na.
Akala ko ba matagal na tayong hindi nakikita? Hindi mo pala ako nakilala. Ikaw pala si Chen Yuan. Dapat nakita mo na ang litrato ko, di ba? Hindi ba ibang-iba sa personal? Ibang-iba talaga. Wala eh, ang kamera kasi, 1% lang ng ganda ko nakukuha. Mas guwapo sa personal, di ba? Ang tungkol sa iyo. Medyo naintindihan ko na, kahit na ang pamilya namin. Hindi importante kung malinis ang babae, pero pera. Kailangan nating pakusapan, ako kasi only child. Sa ngayon, sa sariling sikap, nakapag-ipon ako para sa down payment. Siyempre, mayaman ang pamilya mo, sigurado. Hindi mo ako papabilihin ng bahay, di pa, pabili mo na lang sa tito mo. Ng kotse, tapos 2 bahay. Isa para sa kasal natin, isa para sa nanay ko. Pangalan ng nanay ko sa titulo, pagkatapos ng kasal. Bigyan kita NG 2,000 monthly allowance. Mabait ako, di ba? Yung pera ng tito ko, sa kanya yun. Nag-iisip ka masyado. Hoy, wag kang makagulo. Balita ko, sobrang spoiled ka ng tito mo, kaya tayo. Pagkatapos ng kasal, mag-anak agad tayo na marami. Pabayaan nating alagaan ng tito. Sigurado yun ang pinakamaganda. Hoy, tito natin, wala ba siyang anak? Yung mga anak natin, pwede nang magmana ng kayamanan nila. Sabi ko na, pera ng tito ko, walang kinalaman sa akin. Huwag kang plastic, kung hindi dahil sa yaman ng tito mo. Sino ang gustong makipagdete sa isang diborsyada na may anak? Babay PA. Kung ako, matagal ko nang itinapon. Tama na. Ano ka ba? Huwag mong husgahan ang anak ko. Mukhang hindi ako welcome sa pamilya Chen. Ayaw ko rin. Tapos na ang date natin. Huy. Swert mo makipagdate is akin. 20 dalagang? Huy, 20 dalagang lalaki. Bitawan mo ako. Hindi. O sige, bayaran Montag ang emotional damage KO. Hindi malaki, 300K lang. Bitawan mo siya. Zenoka? Aray. Kuya, alis na tayo. Sasaktan kita. Ingat. Okay ka lang. Okay lang. Umalis ka na. Sige. Salamat kanina. Hindi mo talaga ako naalala? Kilala ba kita? Okay lang. Palang Araf. Maalala mo rin ako. Uuna na ako. Zhao Yue. Siang Li. Mali ako. Umuwi na tayo. Hay, talagang mali ako. Hindi ko alam. Na prinsesa ka pala ng pamilya Fu. Kung hindi, hindi tayo maghihiwalay. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Zhao Yue, kung lalapit ka pa sa akin. Sasabihin ko sa pamilya Fu. Siang Li, talagang mali ako. Si Lin Mili ang nanukso sa akin. Kung hindi, Tama na. Ayokong makinig. Umalis ka. Cheng Xiangli. Ayaw mo sa mabuti, sa masama ka. Kung ganyan ka katigas, huwag kang magalit kung gaganti ako. Ano? Hindi pala prinsesa ng pamilya Fu si Cheng Xiangli. Anong ibig sabihin ng tawag? Yue, nalaman ko na ang totoo. Si Cheng Xiangli ay hindi prinsesa ng pamilya Fu. Ano nangyari? Nilin lang tayo. Hindi talaga siya. Isang laruan lang ng 5 anak ng pamilya Fu. Maniwala ka, tingnan mo ito. Nakipag-ugnayan na ako sa tunay na prinsesa ng pamilya Fu. Alam niya ang lahat tungkol sa pamilya Fu. Kumpirmado ko na ang kanyang pagkakakilanlan. Toto. Ang jade na ito ay simbolo ng pamilya Fu. Kapag maroon nito, makokontrol mo ang buong pamilya Fu. Totoo, malaki ang magagawa ng jade na ito. Ito ay bagay na minana ng pamilya Fu mula sa kanilang mga ninuno. Sa henerasyong ito, dumating ito sa kamay ni Fu Changming. Kahit na magagaling Zina Fu Jingxiu. Dapat pa rin silang makinig sa may-ari ng pairs ng jade. Talagang ikaw ang aking pag-asa, Meili. Ano ang dapat kong gawin? Hanggang ngayon, hindi pa alam ng pamilya Fu na nawawala ang jade. Sinabi sa akin ng prinsesa ng pamilya Fu na pupunta ang pamilya Fu sa auction sa East Sea. Doon, lahat ng kilalang tao sa industriya ay pupunta at sila ay pupunta lang para makita ang pairs ng dragon at phoenix jade. Sa oras na yon, kailangan lang nating ipakita ang jade para patunayan ang ating sariling pagkakakilanlan. Ang buong East Sea ay makikinig sa atin. Oo nga pala, pupunta rin ang tatay KO. Sa oras na yon, ang buong East Sea ay magiging sa atin.
Pero bakit? Tutulungan ka ng prinsesa ng pamilya Fu. Ang 5 anak ng pamilya Fu ay napakayaman. Ang Four Seas Chamber of Commerce ay hindi na niya pinapansin. Ang galing mo talaga, Meili. Ngayon, tingnan natin kung ano ang gagawin ni na Cheng Qiangli at pamilya Fu. Binibini, ito ang imbitasyon sa aksyon sa EC. Ang mga dadalo ay mga kilalang tao mula sa iba't ibang langan at mga tinaguriang. Elitista. May special ba sa auction na ito? Siyempre, binibini. Sa ibabaw, ito ay isang auction, ngunit sa totoo lang. Lahat ay nakatingin kay Boss Fu, ang iyong tiyuhin. May chismis na ang may-ari ng Dragon at Phoenix Jade ay magkakaroon ng matatag na posisyon sa lahat ng larangan. Sa ibabaw, ito ay isang auction. Ngunit sa totoo lang, lahat ay pupunta para makita ang Dragon at Phoenix Jade. Hindi na ibigay sa akin ang aking palawin na anak. Ang ganitong importanteng bagay. Xiang Li. Ano ang hinahanap mo? Tiyuhin, nawawala ang Dragon at Phoenix Jade. Baka nakalimutan mo kung saan mo ilagay. Hindi pagkatapos ng reception. Dito ko inilagay. Huwag kang mag-alala, huwag mo na itong ipaalam sa iba. Ipapahanap ko sa pangalawang tiyuhin mo ang tao para bumalik dito. Diyos ko, tiyuhin, hindi ko alam dati na ito. Ay napakahalaga pala ang Dragon at Phoenix Fish Pendant. Nalaman ko lang ang sabihin ni Sekretary Wang kaya. Siege na, Siege. Bagay lang yan, basta nasa pamilya Fu. Makikita ko talaga yan. Oh, bilisan Montag, bumaba ka. May ipakikilala ako sa'yo. Ate Xiangli, ako si Fuyan. Nung nawala ka, ako at ang iba mong mga tiyuhin ay palaging naghahanap sa'yo. Dahil inasaan, nasagip ka Uzi. Fuyan na muntik ng mabiktima ng trafficking. Mahilig siya mag-aral. Kaya tinulungan ko siya hanggang sa malapit na siyang grumaduar. Balak kong ipasok siya sa kumpanya para magsanay kasama mo. Ate Qiangli, matagal na kitang naririnig. Sabi ni Tiyuhin Fu, magkamukha raw tayo. Pero, yung 4 na ibang tiyuhin, hindi ko pa sila nakikita. Busy sila. May pagkakataon pa naman. Itong batang to, magtatrabaho na. Ililipat ko ang kanyang residency dito. Para tayong isang pamilya. Tiyuhin, kukunin mo ba ang custody kay Fuyan? Tama. Nailigtas niya ang buhay ko dati. Inisip ka o. Kung hindi siya makakita ng pamilya, ako na lang. Ang magiging pamilya niya. Ayos din yan. Matagal nang di nag-aasawa si Tiyuhin. May dahilan yan. Kung magiging anak niya si Fuyan, masaya na rin yon. Kuya, may problema. Xiangli, nasa iyo pa ba ang Dragon and Phoenix Fish Pendant? Kaninang umaga nawawala na, ayon kay Lily. May kumalat na balita. Alam na ng lahat na. Wala na sa atin ang pendant. Delikado ito sa auksyon natin. Changming, Imbestigahan mo kung sino ang nasa likod. huwag muna. Sabihin sa mga nakababatang kapatid. Ikaw at ako na lang ang pumunta. Lily, hanapin mo ulit, baka nandiyan pa. Bahay. CJ, Ate Xiangli, mukhang. Nawala na talaga ang pendant. Napakahalaga nito sa ating pamilya Fu. kasalanan ko. Dapat iningatan ko. Naku, Qiangli, huwag kang magalit sa sarili mo. Hindi ka naman sinisisi ni Tiyuhin Fu. Ang magnanakaw, siguradong targetin ang pamilya Fu. Sayang, di pa ako nakakapunta sa ganong malaking event. Ate Xiangli, hanapin Montag ulit, baka nandiyan PA. Ang pek ay peke, hindi kailanman magiging totoo. Cheng Xiangli, hindi ka o inazan, yon. Ikaw at ang 5 anak ng pamilya Fu ay medyo malikot ang laro. Ano nang pinagsasasabi mo? Alam ko na ang lahat, tulad mong hamak. Karapat dapat lang naapakan. Cheng Qiangli, nawawala ka na sa sarili mo. Meili. Baliw. Kung kumagat ang aso, syempre papaluin ko. Sasabihin ko sa'yo, hindi magtatagal ang pagmamalaki mo. Tignan natin. Tara. Ayos ka lang? Ayos lang. Salamat ha. Bakit ka nandito? Siyempre para sa action. Hindi mo pa rin ako naalala? Ayos lang. Maalala mo rin ako. Medyo pamilyar. Yung paghaplos mo sa ulo. Parang katulad ng isang tao.
Lily, huwag kang umiyak, bibilhan kita ng candy. Siya kaya yun? Narinig ko na Longfeng PSSP ay wala na sa pamilya Fu. Oo, kung valan ka. Hindi sana tayo tatlong pamilya ay napipigilan. Ang Four Seas Chamber of Commerce ay nasa ilalim ng maraming taon. Tatay, Kamusta po, Tito? Anak, upo ka na. Ama pala ni Linmili. Zihai Chamber of Commerce Fu Jingxiu. Kamusta po, Boss Fu? Maaari nang magsimula ang auction. Kung may gusto ka, sabihin mo sa tito mo. Walang ibang marami ang tito mo, kundi pera. Sige po, Tito. ang aming unang item ay ang Qianlong Dark Blue Flower at Bird 6 na partido boat. Ang starting bid ay 5 milyon at ang minimum increase ay 1,000,000. 5.2 milyon. 6 milyon. Gusto ng tatay ko ang mga antikong bagay. Bilhin Montag na. At iregalo sa kanya. Kapag masaya siya, baka malaki ang ibigay niyang benepisyo sa atin. 8 milyon. Isa 0 milyon. Zheng Xiangli, Zinazadia Montag BA yan? Auction to, kung sino ang may pera, siya ang makakabili. Nang gusto niya. Maganda tong bangang to. Uwiin ko para lagyan ng bulaklak. Antigong nakakahalaga ng 1,000,000. Binili niya lang para lagyan ng bulaklak. Hindi mo pa ba napapansin? May kwento talaga sila. Competitive talaga. 20 milyon. 30 milyon. 40 milyon. 100 milyon. Hoy Millie. Kalmahan mo. Hindi sulit gumastos ng 100 milyon para sa florera. Ito ay tunay na gawa ni Zheng Banqiao. Starting bid ay 1,000,000 milyon. Yuvay. Tunay na gawa ito ni Zheng Banqiao. Yung navalang florera dati, okay lang. Pero ngayon, hindi na natin papayagan. Namaagaw ulit ni Cheng Xiangli. 1,000 milyon. Future Monugang MOBA 2. Ong generous Zakto lang. 20 milyon. 50 milyon. Cheng Xiangli, nawawala ka na sa sarili mo. Ang painting na to, 20 milyon lang ang halaga. 50 milyon ang tinaas mo. Kung hindi nyo kaya, huwag nyo namang pigilan ang iba. Sold. Ang Blue Sapphire na ito ay nag-isang klase sa buong mundo na may pinakamaraming brilyante at may pinakamagandang kalidad. Naibenta ito sa auction sa e-country sa halagang 80 milyon. Starting bid ay 40 milyon. 40 milyon. 50 milyon. Zheng Xiangli, Zinazadia Montag talaga. 51 milyon. 60 milyon. Tinutulungan lang kita na mag-increase ng value. 80 milyon. Cheng Xiangli. Pera ni Fu Jingxiu ang ginagastos mo. Hindi ka ba natatakot sa sasabihin niya? 1, 3, 4, 8. Okay, kumita na tayo ng 80 milyon. Bilhin Montag na. 200 milyon. Millie, 70 milyon para sa isang alahas. Hindi sulit. Wala akong pakialam. Hindi ko matanggap. Nalaman na ako ni Cheng Xiangli. Hindi ko siya papayagang mangibabaw sa akin. 200 milyon. Cheng Xiangli, huwag kang magmalabis. 200 milyon para sa isang kwintas. Sobra na yan. Kanina pa sinabi, dati na benta ng 80 milyon. Matagal na ang nakalipas, nagdagan ko ng 100 milyon, tama lang yan. Kung wala kang pera, huwag kang sumali sa bidding. Nakakahiya ka. Xiangli. Mag-ingat ka sa paggulo, may hangganan din yan. Maraming tao ngayon, hindi ka ba natatakot na sabihin nila? Nakakuha ka ng matandang lalaki. Sinong kasama ko, wala na yan sa'yo. Pero seryoso akong magsasabi. Lahat ng gusto ninyo ngayon, bibilhin ko. Iinang babae, ang daming mayayaman. Dito sa bidding, ang pamilya Lin, isa sa 3 malalaking pamilya sa Donghai, kung walang mabili. Tawanan talaga yan. 210 milyon. Di ako naniniwalang susunod ka pa. 300 milyon. Zheng Xiangli, hindi Montag PA alam. Bumagsak ang stocks ng Sihai Group ngayon. Bilyon-bilyon ang nawala sa saglit lang. Kailangan naming i-verify ang pondo mo. Imposibleng si Cheng Xiangli ay may ganito kalaking pera.
Umabot na ng halos 10 bilyon kanina. Imposibleng may ganito siyang cash. MS Cheng, dahil napakalaki na. Inabid mo, kailangan naming i-verify ang iyong pondo. Pwede ang verification. Nandito ako sa bidding sa loob ng 10 minuto. Padalhan niyo ako ng 10 bilyon. Cheng Xianglei, nawawala na ba ang isip mo? Alam mo ba kung gaano kalaki? Ang 10 bilyong cash, pinapadala pa sa 10 minuto. Kung tutun gang may ganyan kang pera. Bakit kayo hiniwalayan ni Yue? Presidente Fu, no offense, gusto mo ba talagang maglabas ng bilyon-bilyon para paglaruan lang ng babaeng to? Basura lang yan na itinapon ko. Hindi worth it ang ganyang halaga. Ang takao, Zifu Jinxiu, kailan naging karapatan mong punahin? Kapag umimik ka pa, papatagin ko ang bibig mo. Presidente Fu, ang pamilya Lin ay isa sa 3 malalaking pamilya sa Donghai. Sa pagsalita mong yan, hindi ka ba natatakot na magsama-sama kami ng mga pamilyang Ling at Sheng laban sa'yo? Ito Lin, kailan namin sinabi sa Ling family na makikipag-alyansa sa inyo? Akagaling mo lang ba sa abroad? Ling Xiao tama. Ang pamilya Ling ay handang ibigay kay Miss Cheng ang 2 bilyon. Siya pala. Cheng Xiangli ang galing Montag. Saan ka man pumunta, may lalaking nahuhumaling sa'yo, talagang demonita ka. Tama ka, hindi ako katulad mo na kahit saan ayaw sa'yo. Ikaw, Ikumpara mo sa'yo, hindi wala kang karapatang ikumpara sa akin. Hindi ako nananakit ng babae, huwag mo akong pilitin. nababaliw na ba kayo ikaw? Palayasin nyo sila lalo na siya. Wala naman siyang pera, hindi nyo pa rin ba inaasahan? Na sa isang tawag lang may magdadala ng pera sa kanya. Ang pamilya Fu si Fu Changming nagbigay kay Cheng Qiangli ng 10 villa sa East Mountain. Ang pamilya Fu si Fifeng nagbigay kay Cheng Qiangli ng 10 7-star na hotel. Ang pamilya Fu si Furyu nagbigay kay Cheng Qiangli ng isang isla sa palibot ng dagat. Nagbigay kay Cheng Qiangli ng 10 bilyon na cash. Ang 5 anak ng pamilya, Fu lahat ay narito na. Grabe sa bali-balita, hindi sila nakikita sabay. Ngayon dahil sa isang babae. Naipasa na ba ang verification ng assets? Paano nangyari ito? Ayong 2 ang nanakit sa mahal ng pamilya Fu. Mukhang kulang pa ang aral noong nakaraan. Bakit ka nananakit ng walang dahilan? Kung mananakit ka ng pamangkin ko, alamin mo muna ang sarili mo. Pamangkin Cheng Xiangli. Talagang taga-pamilya Fu. Lin Qiong, kahit hindi kita kilala. Pero narinig ko na ang pangalan mo. Ang anak mo at manugang ginago ang pamangkin ko. Ano ang gagawin natin dito? Baka nagkakamali kayo. Paano naging? Pamangkin nyo si Cheng Qiangli, hindi rin naman siya. Prinsesa ng pamilya Fu, wala kang alam. Si Qiangli ang pinakamamahal ng pamilya Fu. Kuya, sa tingin ko ang 3 pamilya sa East Sea kailangan ng magbagong ayos. Mulan gayon. Ang pamilya Lin ay tatanggalin sa 3 pamilya ng East Sea. Presidente Fu, malaki man ang kapangyarihan ng Four Seas Chamber, pero walang karapatang itaboy ang pamilya Lin sa 3 pamilya ng East Sea. At saka narinig ng lahat ang Dragon and Phoenix Twin Fish Jade. Wala sa pamilya Fu. Tama ka, Presidente Fu. Ang Four Seas Chamber ang numero 1 sa negosyo sa loob ng maraming taon. Nawala na ang Dragon at Phoenix Fish Jade. Sigurado akong hindi na ganoon katatag ang posisyon ng Four Seas Chamber of Commerce. Hindi na ganoon katatag ang posisyon, di ba? Sino ang nagsabing wala na ang Dragon at Phoenix Fish Jade sa pamilya Fu? Paano nangyari yon? Ipapahayag ko na ngayon. Simula ngayon, wala ng pamilya Lin sa 3 pangunahing pamilya ng East Sea. Bumaba ka at humingi ng tawad kay Cheng Qiangli. At sa pamilya Fu, Pika, lahat ng ito ay pika. Ang Dragon at Phoenix Fish Jade na hawak mo ay pika. Sinasabi mong peke, may ebidensya ka ba? Dahil ang totoo ay nasa akin. may 2 Jedi pala.
Anak, may dragon at phoenix fish jade ka pala. Alin ang totoo, subukan natin at malalaman. May tsismis na ang tunay na dragon at phoenix fish jade ay naglalaman ng malaking kayamanan. Isang patak ng dugo lang at magkakaroon ito ng reaksyon. Fu Jingxiu. Sinasabi mo na ang hawak mo ay tunay. Bakit hindi ka magpatak ng dugo para makita ko? Kung totoo o peke, subukan mo na lang sa sarili mo. Tama siya, anak, subukan mo na. Tatay, ako. Meili, subukan mo na, tulungan kita. Baka kulang pa ang dugo na itinatap. Hoy, Yue, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ang jade ko ay siguradong tunay. Pero ang tsismis na ito ay tiyak na pek. Niloloko lang namin kayo kanina. Ang sa amin ay talagang peke. Tingnan ninyo, aminin na nila. Peke ang jade na hawak nila, ang sa akin ang tunay. Ginawa namin ito para mahuli. Ang tunay na magnanakaw ng jede ng pamilya Fu. Maliwanag na. Lin Miley. Ikaf ang zalaren. Wala kang ebidensya. Ano ang patunay mo? Na ang jade na hawak ko ay sa inyo? Ang tsismis ay totu. Pero para maaktivate ang yade. Kailangan ang dugo ng tagapagmana ng pamilya Fu. Akala niyo ba isang yade lang. Ay makakapag-utos sa pamilya Fu? Ang Four Seas Chamber of Commerce ay umabot sa kasalukuyang estado dahil sa pamilya Fu. At ang pamilya Fu rin ang nagbigay ng halaga. Sa jede na ito. Sa iyo, ito ay walang halaga. Huwag kang magdahilan, imposible. Kung sa pamilya Fu ito, subukan natin at malalaman. Totu pala ang tsismis. Impossible, talagang impossible ito. Kakaiba, tanging ang pamilya Fu lang ang makakabukas. Ngayon, mapapatunayan mo na. Ang hamak na pamilya Lin, naglakas loob pang magnakaw ng gamit ng pamilya Fu. Tatay, pakinggan mo ako, hindi ganito. May naglagay ng gamit. Huwag mo akong tawaging tatay, hindi ako tatay mo. Ginong Fu. Wala siyang kinalaman sa akin. Pakiusap, huwag mong idamay ang pamilya Lin. Simula ngayon, ipinapangako ko, puputulin ko ang lahat ng relasyon sa kanya. Hindi na kami muling makikita. Tatay, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Tito Lin, inosente si Meili. Ikaw ang walang kwenta, wala kang nagawang tama. Sinabi ko na, huwag mong ipagpilitan si Lin Mili sa iyo. Nabulag siya, laging may problema. Akala ba ng pamilya Lin sa isang sampal lang? Malilimutan na namin ang lahat. Mga tauhan. Hulihin ninyo sila. Tatay, Siang Li, tulungan mo ako. Ang pagnakaw ng Jade, hindi ito matatapos dito. Isasampa ko ang kaso kay Linili. Tungkol sa pamilya Lin, bahala na kayo. tatay, pakiusap, huwag mo akong pabayaan. AMEA, kasalanan mo lahat ito. Simula ngayon, itinataboy ka sa pamilya Lin. Wala na akong kinalaman sa iyo, Lin Chong. Tatay. Saan ka pupunta? Lahat pwedeng magpabaya sa akin, pero hindi ikaw. Bitawan. Zhao Yuvai, tsaka PABA? Dahil lang sa iyo ako naging ganito. Hindi dahil sa'yo. Hindi ko sana nakalimutan si Xiangli. Sana mataas na ang halaga ko ngayon. Lahat ito dahil sa'yo, puta. Bakit mo ako ginulo noon? Mga tito, umuwi na muna kayo. May sasabihin pa ako kay Ling Xiao. Ang ating Lily, may mas importante na sa kanya. Wala, wag kang magsinungaling. Sige na. Matanda ka na, wala ka pa ring modo, halika, umalis na tayo. Alam mga tito. Bye. Ling Xiao, pasensya na. Hindi kita nakilala. Akala ko nakalimutan mo na talaga ako. Pero salamat pa rin. Nga pala, ibalik ko sa'yo ito. Ang mga bagay na ibinigay ni Ling Qiao, hindi na kukunin pabalik. Hawakan mo na. Ay, hindi pwede. Masyadong mahal ito. Hindi ko kayang tanggapin. Isipin mo na lang, ito ay aking pamana sa'yo, o kaya naman. Advance na daw ka o. Huwag kang magbibiro.
Mukha ba akong nagbibiro? O baka naman. Nakalimutan mo na ang mga sinabi mo noon? Lily, huwag kang umiyak. Bibilhan kita ng candy. Killing Xiao ang bait mo. Paglaki ko, pakakasalan kita. Sige, Tayo'y magshook. Ay, yung mga sinabi natin noong bata tayo, huwag mong seryosohin. At ngayon, diborsihada na ako, may anak pa. Wala akong pakialam. Siang Li. Alam kong nagkamali ako, Siang Li. Sa loob ng maraming taon, malaki ang pagkakamali ko. Hindi dapat kita iniwan. Lalo na't nagtaksil pa ako. Lahat ito ay dahil kay Limili. Siya ang nakakit sa akin kaya ako nagkamali. Naipaliwanag ko na sa kanya, ikaw ang taong mahal ko. Hindi na siya makikialam pa, Siang Li. Bitawan mo ako. Kausap ko ang asawa ko, wala kang pakialam. Umalis ka. May kinalaman ako. Siang Li, alam kong may pagmamahal ka pa sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Sino bang nagpaisip sa'yo? Natatanggapin ko ang isang basura. Siang Li. Nagkamali talaga ako. Lahat ng pagkakamali ay akin. Suntukin mo na lang ako. Suntukin mo ako, Siang Li, suntukin mo ako. Ang kapal ng mukha mo. Kapag pinilit mo pa ako, hindi kita patatawarin. Siang Li. Binabalan kita. Lumayo ka kay Cheng Xiang Li. Mahal. Malapit na matapos ang mga bagay-bagay. Kayong dalawa, dapat ang pumunta sa bese ng kumpanya para magkaroon ng kaalaman. Para madali na sa hinaharap. CJ, Tito. Huwag kang mag-alala, Tito Fu, ako at si Ed Changli ay mag-alaga sa isa't isa. Sakto? May business trip ako. Ang kumpanya, ipagkakatiwala ko kay Wang Ye. Sandali lang. Isasama ko kayong dalawa sa kumpanya. Ed Changli, sa pagkakataong ito, pareho tayong papasok bilang mga intern. Walang nakakaalam ng tunay mong pagkatao. Sa tingin ko, ito rin ay pagsubok sa iyo ng tito mo. Tama ka kung masyadong maingay. Baka matakot sila sa akin. Ang layunin ko sa pagpasok sa kumpanya ay para matuto. Mas mabuting huwag magyabang. May regalo ako para sa iyo, Ed Changli. Ed Changli, ito ay binili ko ng cash noon. Wala akong pera, sana huwag mo itong ikahiya. Paano naman? Ang ganda ng regalo mo, imposibleng ikahiya ko ito. Eh ikaw, Magba, bike na lang ako mamaya, Ate Xiang Li. Sige, mauna ka na, susunod na ako. sige, salamat ha. Pagutusan mo ang mga tao sa kumpanya na alagaan si Chiang Li. Huwag mo siyang pabayaan, Fu. Tumayo kayo na maayos, dating na ang iyong miss. Lahat magpakita ng sigla. May problema ba? Mamaya, pagagalitan ko kayo. Hoy, supervisor. Madali bang pakisamahan ang iyong miss? Hindi ko pa siya nakikita. Paano ko malalaman? Basta tandaan nyo, kapag dumating na ang iyong miss, alagaan nyo siya na mabuti. Hoy, Fuyan, hindi ba't magbabike ka? Ed Changli, naghahanap ako ng bike. Pero wala talagang mahanap sa lugar na yon, kaya sumakay na lang ako ng sasakyan. Okay lang. Ed Changli, papasok tayo bilang mga intern. Sa kumpanya, mas mabuting magkunwaring hindi tayo magkakilala. Huwag mong ipaalam sa iba ang tunay mong pagkatao. Huwag kang mag-alala, alam kong umiwas sa chismis. Maligayang pagdating, mainit na pagbati. Hindi ba't dapat itatago ang pagkatao? Baka naman sinabi na ng tito. Napupunta ako sa kumpanya. Bakit dalawa ang intern? Zinubia talaga ang Yang Miss? Sabi ni Secretary Wang, huwag masyadong halata ang pagprotekta. IKFBI? Fuyan. Tama ang apelyido, Yang Miss Fu. Tuloy po kayo, tuloy. Hoy, supervisor, ako rin, hoy. Ikaf, umupo ka diyan. Kung may hindi ka maintindihan, tanong ka lang sa kanila. Ah, sige, salamat supervisor. Miss Fu, dito po kayo. Yung Miss Fu, dito na po kayo umupo. Maganda ang hangin dito.
maganda rin ang ilaw, hindi masakit sa mata. Binibining Fu, ang iyong pagkakakilanlan. Alam na namin ng lahat. Ito ay isang lihim, Sana. Hindi ninyo ito ikakalat. Huwag kayong mag-alala. Kahit ano pa ang mangyari, ako ay pumasok bilang isang trainee. Kung mayroon akong nagawang mali, sana ay unawain ninyo ako. Hindi namin magagawa yon. Ang dokumentong ito, paano ko ito maintindihan bilang isang baguhan? Oo. Huwag kang mag-alala, Binibini. Ako na ang bahala. Cheng Qiangli, bago matapos ang gabi, i-proofread mo ang dokumentong ito at ibigay mo sa akin. Hoy, supervisor, para ma-proofread ang dokumentong ito, kailangan ng original. Nasaan ang original? Sige, sumama ka sa opisina. Kukunin ko para sa iyo. Binibini, ako si Chen Kei. Baguhan ka lang sa kumpanya. Kung mayroon kang hindi alam, maari kang lumingon sa akin anumang oras. Yung kasama ko kanina, kilala ko na siya dati. Kahit na may konting hindi pagkakaunawaan dati, tapos na yon. Huwag ninyo siyang pag-initan. Siguradong maasikaso namin siya ng maayos. Huwag kang mag-alala, Binibini. Tuturuan namin siya ng maayos. Ay, ang damit ko. Paumanhin, paumanhin. May silbi ba ang paghingi ng tawad? Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit ko? Masyado akong nakatutok sa report, hindi ko napansin. Wala akong pakialam bago itong damit. Kailangan mong bayaran ito ngayon at ito ay isang high-end na damit. Isang damit, mahigit 100,000. Hindi mo alam? Mayaman ang pamilya ni Chen Kei. Lahat ng damit niya ay custom made. 100,000 ay maliit lang sa kanya. Anong brand ang damit mo? Ang mga damit ay personal na ginawa. Sinabi ko sa iyo. Maintindihan mo ba? Ganito na lang, hubarin mo ang damit at ibigay mo sa akin, ipapadry clean ko. Kung mayroong anumang pagkakaiba ng kulay, babayaran ko ang buong halaga. Dry clean? Makakasuot pa ba ang damit pagkatapos ng dry clean? Sinabi ko na, kung mayroong anumang pagkakaiba ng kulay o iba pang problema, babayaran ko ang buong halaga. Wala akong pakialam. Kailangan mong bayaran ngayon ang 138,800. Walang kulang kahit piso. Hindi ko inakala na pagdating ko sa kumpanya, may naghahanap ng away. Ano ba? Sabi mo ang damit mo ay 138,800. Bakit ito ay nagpapakita ng 138.8 dito? Maraming fake sa online. Hindi mo ba alam? Ibig sabihin, ang pamilya ni KK ay negosyante. Mayaman sila. Hindi naman ako magpapakamatay para lang sa maliit mong perang yan. Sadyang pinahihirapan ka lang. Ano ba? 138 piso at 8 sentimo. Kung patuloy mong sasabihin ang damit mo ay nakakahalaga ng 100,000, hindi ako mag-aatubiling gumastos ng kaunti. Para magpatingin sa eksperto. Sino ba ang nakakaalam? Pero nahuli niya. Wala na siyang magandang buhay pagkatapos nito. Cheng Xiangli, Tandan Montag ito. Hui, Kai Kai. Ate Xiangli, okay ka lang? May problema ba? Wala, pero bago pa lang ako sa kumpanya, may nagbabantay na sa akin. Hindi ko alam kung sino ang may galit sa akin. Ed Xiangli, bago pa lang tayo sa kumpanya. Hindi dapat tayo masyadong magpa-impress. Tungkol sa bagay na ito, huwag muna natin sabihin kay Tito Fu. Kailangan nating magsumikap para mabuhay sa kumpanya. Tito, marami siyang ginagawa, huwag na lang natin siyang istorbohin. Sige, tama ka. Aalis na ako para magtrabaho. Miss Fu, Parang konti lang ang trabaho na ibinigay mo sa mga intern. Medyo kulang. Siege, ayusin ko na agad. Supervisor, ito ba ang workload ko para sa buong buwan? Ano ka ba? lahat ng dokumento, isumite mo bago matapos ang araw. Hindi po supervisor, itong workload na ito. Isang buwan hindi matatapos. Huy, alamin mo ang posisyon mo, intern. Kung gusto mong maging regular, magtrabaho ka ng maayos. Kung kulang ang oras sa aw, may gabi pa. Overtime ka. Pero, Walang pero-pero. Kung kaya, gawin mo. Kung hindi, umalis ka. susubukan ko. Sino ba naman ang nagpahamak sa iyo kay MS Fu? Yaya.
Tita Fuyan, Nikita Moba ang nanay kayo? Mga puta ang anak ay puta din. Okay lang kung si Cheng Chiangli ang bumalik. Pero may dala pa siyang puta para hatiin ang ari-arian? Yaya, nasa opisina pa ang nanay mo, nag-overtime. Baka hindi siya makauwi ngayong gabi. Tita, pwede mo ba akong samahan? Sa opisina para hanapin ang nanay ko? Syempre naman. Tita, galit ka ba? Hindi naman. Masayang ako. Tita, bilisan natin ang lakad. Tita, may sasakyan, hintayin muna natin. Walang mata ang sasakyan. Dapat laging mag-ingat sa daan. Alam mo? Tita, ang beta mo. Kung sakaling itulak siya palabas, tiyak na may sisigihin na makakuha sa atin magkasama. Hindi tayo makakaiwas sa responsibilidad kung magkasama tayo. Mas mabuting ibang tao na ang gumawa nito. Nanay. Hay, Yaya, bakit ka nandito? Nanay, walang tao sa bahay, nag-alala ako sa'yo. Sabi ni tita, nag-overtime ka pa. Dinalhan kita ni Yaya ng dinner na may puso. Wow, salamat sa'yo, Yaya, ang bait mo. Fuyan, salamat sa pag-asikaso. Ate Xiangli, walang anuman, yan. May gagawin pa ako. Alis na muna ako. Sige, go. Yaya, may trabaho pa si nanay. Sumabi ka na lang sa akin, okay? Okay, nanay, trabaho ka lang, titignan lang kita. CJ, Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan si Lin Mili. Si Cheng Xiangli rin. Paano naging ganun kalupit, ilang taon na kayong mag-asawa? Sabi ko na, hindi ordinaryo ang at ko, ayaw nyo maniwala. Kuya, payo ka OSIO, habulin Montag na si ate. Ngayon, nasa kulungan si Linili dahil sa kanya. Wala tayong koneksyon sa pamilya Lin, madali lang sabihin. Paano ko siya hahabulin? Ay naku, pareho lang ang babae, kung ayaw sumunod. Suntukin mo lang, basta may balik mo siya. Sa bahay, marami akong paraan para pagdusahan siya. Ma, wag na, ayaw nga niyang kausapin ako. Paano ko siya maiuwi? Yung lalaki, normal lang na maraming asawa. Ang successful na lalaki, maraming babae ang umaakit. Normal lang yan. Kausapin Montag siya, pabalikin Montag. Kung pwede, sabihin mo sa kanya na, kunin niya ang shares niya sa kumpanya nang tiyuhin niya para sa'yo. Ang yaman na ng ate ko ngayon, pwede kaya niyang bigyan ako ng trabaho sa Sihay Group. Hindi naman ako magdadamot sa sahod, bigyan mo lang ako ng 80 hanggang 100K, okay na. Ang importante ngayon, mag-isip tayo ng paraan kung paano siya mapapabago ng isip. Maraming paraan para mapabago ang isip, depende sa gusto mo. Zeno ka? Hindi ba't may anak pa siyang mahalaga? Oo, yun. Yung putang inang yun, may anak pang putang ina, lalaki. May idea na si nanay. halika. Nanay. Gusto pa na Yaya na sunduin ka na yan. Hindi pwede, dito ka lang sa bahay, huwag kang lalabas, bye. Aalis na si nanay. Yaya, Tita, pwede mo bang isama si Yaya sa opisina ngayon? hindi pwede, wala namang pahintulot si nanay. Hindi ka rin pwede isama ng tita. Malaki na si Yaya. Kaya nang tumulong kay nanay sa gawaing bahay. Sino yan? Yaya, kilala Montag PABA ako? Ako si Lola. Hahaha, hindi ko inaasahang may makikita akong katuwaan ngayong umaga. Nakakatawa talaga. Ikaw ang gumawa. Anong mata ang nakakita na ako ang gumawa? Huwag mo akong pagbintangan. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ikaw ang gumawa. Huwag kang magsinungaling. Ano bang ibig mong sabihin na ako ang gumawa?
Wala kang ebidensya. Kung ganito ka magparatang, ipapaalis kita kay Manager Liu. Ititibalak kita. Ano, hindi mo kayang aminin ang ginawa mo? Sasabihin ko na ako ang gumawa. Ano ngayon? Kay, tingnan mo, tinititigan ka niya, tinititigan ako. Kaya mo lang akong titigan, kaya mo ba akong saktan? Sage, subukan mo. Dito Montag ako suntukin. Tingnan natin kung may lakas ka ng loob. Tingnan mo, binigyan ko siya ng pagkakataon. Ayaw pa rin akong saktan. Mga duwag na katulad mo. Umalis ka na. Gusto mo talaga akong saktan? Kung may lakas ka ng loob na saktan ako, Sage, Kay. Lakas mo ng loob na saktan ako. Akala ko ba matapang ka? Hindi ka pala makapagsalita. Una sa lahat, nandito ako para magtrabaho. Kung gagambalain mo pa ako, hindi mo na ako masisisi kung hindi kita pagbigyan. Kay. Kalmahan Montag. Tang, simpleng bagay hindi mo magawa. Miss, pack yours up. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Siguradong palalayasin ko siya. S.A. Kumpanya. Sige, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Dapat siyang mapalayas na may bahid ng kasiraan. Kapag natapos na, ito rin ay para sa iyo. Basta't mapalayas ka na may bahid ng kasiraan. Malulungkot si Fu kapag nalaman niya. Sa tamang panahon, gagawa ako ng paraan. Sa huli ay mapapalitan ka rin. Hindi ako naniniwala, Cheng Xiangli. Ngayon, lalayas ka na sa kumpanya. Lola, yui na kayo, baka magalala na naman asay mama asayakin. Huwag kang mag-alala, Apo, dadalhin kita kay Mama. Lola, hindi ko pa napupuntahan ang daang ito. Yaya, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Tara na. Eri. Ano ang ginangyari? Lola, bigla akong sumakit ang tiyan, gusto kong umihi. Bakit ngayon ka pa sumakit ang tiyan? Hindi ka ba pwedeng sumakit ang tiyan kanina o mamaya? Nakukunwari ka lang, Bea? Lola, totoong sumakit ang tiyan ko. Oy. Sige, pupunta na ako agad. Pasok ka na, pasok. Lola, waller kang tissue. Sus Mariosep, ang kulit mo. Pasok ka muna. Hahanapin ko ng tissue para sa iyo. Yaya, Kanina pa dinala ng lola ang batang babae. ano nang sinasabi mo? Zhao Yue, lumabas ka. Katok. Ano ang ikatok mo? Nasaan si Yaya? Saan napunta si Yaya? Nawala ang anak mo. Paano namin malalaman? Zhao Yue, hindi ako naniniwalang hindi mo alam. Dinala ng nanay mo si Yaya. Si Angli. Sabihin ko na sa iyo ang totoo. Kanina, dinala ng nanay ang bata para hanapin ka, pero sa daan. Nawala sila. Ano nang sinasabi mo? Naku, manang, isa lang naman, yang pazanin, navala na, edi inavala. Pwede ka namang mag-anak ulit ng kapatid mo. Inga, Chiangli, tulad ng sabi ng matatanda. Ang mag-asawa, pag nag-away, saka rin nagkakasundo. Umalis kayo. Yaya, nasaan ka na, Yaya? Huwag mo akong pangambahan. Yaya. Dalhin ninyo sila rito. Zhao Yue, kung may mangyari kay Yaya, papatayin ko ang buong pamilya mo. Si Angli, kung gusto mo ng anak. Pwede tayong mag-anak ng marami. Oy, bakit mo sinasaktan ang anak ko? Tito, nawala si Yaya. Yaya, nasaan ka na? Lumabas ka na, Yaya. Nakita namin ito. Ito yung lunchbox na ibinigay niya sa akin kahapon. Hanapin na natin. Ate. Link ito ang ilang kumpanya pakipagtulungan natin kailan. Mga detalye ng ilang kumpanya, tingnan mo. 80% SAMG ito. Ay matagal na nating kasosyo. 20% ay unang bisis nating makikipagtulungan. Bukas ng 2:00 ng hapon. Umuwi ka muna. Okay ka lang? Ling Xiao, nawawala si Yaya. Tulungan mo ako. Nawawala si Yaya. Bilis. Kunin ang lahat ng CCTV sa buong lungsod. Hanapin si Yaya. Hey! May lagnat ka. Umuwi ka muna, hahanapin ka o si Yaya.
Hindi pwede. Kung hindi ko makita si Yaya, hindi na ako uwi. Sasamahan kita. Nanay, nasaan ka na? Miss na Miss Kita, Yaya. Yaya, Nene. Yaya, okay ka lang. Saan ka napunta? Nag-aalala na ang nanay mo. Dadalhin AKO and I Lola, Miss na Miss Kita, Nene. Pasensya na, Yaya. Ano ba yan? Pumunta muna tayo sa ospital? Hospital. Yaya, nasaan ang sugat mo? Ako ang nasaktan. Ha? Hindi Ling Xiao. Lily, huwag kang mag-alala. Tiyak na naimbestigahan na ng mga tiyo mo. Ang kumpanya ni Zhao Yue. Tiyak na hindi na siya makakalaya. Sisiguraduhin ko ring siraan ang pangalan nila sa publiko. Mga hayop sila. Mas mabuti pa kung ikulong na lang sila. Tama na. Kapag may oras ka, imbestigahan mo ito. Kuya, Nasira ang lahat ng CCTV sa kalsada kagabi. Pero, nakita ko ito doon. ito. Kaya hindi aksidente ang nangyari. Sa mundo na to, bihira ang aksidente. Medyo nag-imbestiga lang ako. Nagpanik na agad ang nasa likod nito. Ako napahawa. May kakilala ko sa ospital. Ate Xiang Li, nilagnat ka kagabi. Uminom ka ng luya. Nandito pala ang mga tiyo. Chiang Li, uminom ka ng isa. Fuyan, sabi ni Yaya sa akin. Hindi mo siya pinapayagang pumunta sa akin. Pumunta si Yaya isang beses, hindi mo siya pinapayagan. Hindi rin ako komportableng dalhin siya ng pribado. Tito San, ito na ang ipapasa ko sa iyo. Tito Fu, ano ito? Vala. Kagabi, muntik na mabangga si Yaya ng kotse. Nag-imbestiga ako sa mga tao. At nakita ko itong upos ng sigarilyo. Ipapadala ko ito para sa eksaminasyon. Pwede ba akong pumunta? May kaklase akong intern sa ospital. Madali lang ito. Hindi na, may kakilala ako sa ospital. Haha. Naku, hindi nila pinalampas kahit isang upos ng sigarilyo. Kung magkaroon ng ENA test, siguradong mahahanap nila ako. Hindi pwede. Kailangan kong kunin ito pabalik. Ay naku, bakit ninyo kami hinuli? Manang. Kahit gusto mo kaming imbitahan, sana naman ay mas malumanay. Mahal, aray. Anak, kuya, ano ang ginagawa mo? Bakit mo kami sinasaktan? Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon, ilabas ninyo si Yaya. Sino ang may ideya nito? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo maintindihan, ha? Anak, Sasabihin mo ba o hindi? Talagang hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Titingnan ko kung gaano katigas ang bibig mo. Kung hindi, palitan natin. hoy, ano ang ginagawa mo, Tag? Aray, Nanay Cheng Xiangli. Nanay mo siya. Bibilang ako ng 3. 3. anak, sabihin mo na. Aray, kuya, sabihin mo na. Sabihin mo sa kanya kung sino talaga ang babae. 3. 2. Tigil. Sasabihin ko. Bakit wala, Pia? Baka naipadala na ang upos ng sigarilyo para sa eksaminasyon. Huwag kang mag-alala, miss. Kung darating siyan gayon, tiyak na papalayasin ko siya. Changli, dumating ka na. Medyo masama ang pakiramdam ni Yaya kaya nahuli kami. Nasaan ang kwintas ko? Hala, Kay, nawala ba ang kwintas mo? Ang kwintas na ito ay regalo sa akin ng tatay ko, nagkakahalaga ng 1,000,000. Hindi ko ito madalas suotin, pero ngayong birthday ko, sinuot ko ito at ngayon ay nawala. Mga kaibigan, tulungan ninyo akong hanapin, pwede ba? Hoy, nawawala ang kwintas ni Kay. Hanapin mo rin. Hindi ko naman kinuha. Bakit ako maghahanap? Cheng Xiangli, mukhang nagpapakalma ka lang.
Hinanap ko na lahat, maliban sa iyo at sa bag mo. Et Changli, baka gusto mo ring maghanap. Napaka-importante sa kanya ng kwintas na ito. Ito ang bag ko, wala kang karapatang galawin ito. Bitawan mo. Hinanap ko na lahat, maliban sa bag na ito. Ibigay mo sa akin. KK, hindi ba ito ang kwintas mo? Tingnan mo, ikaw pala ang kumuha. 8 Xiongli, ikaw. Kung nasa bag ko ang gamit, ako na agad ang kumuha. Sino ba ang napauso ng ganitong patakaran? Tara, tingnan ninyo. Kinukuha niya ang gamit ko at ayaw pang aminin. Manager Liu, halika Karen. Cheng Xiangli, ang kwintas ni KK. Bakit nasa bag mo? May sisinsi ang kumpanya, pwedeng i-check. Hindi ko alam kung bakit nasa bag ko ito. Sinadya mo ba ito? Ang CCTV ng kumpanya, under maintenance ngayon. Hindi pa naman dati, ngayon pa talaga. Et Changli, isang kwintas lang naman. Kaya mo namang bayaran, baka pwedeng magbayad ka na lang. Huwag mo siyang tulungan, miss. Siya ang nagnakaw ng gamit ko. Miss, Akala nila ako ang anak ng pamilyang Fu. Sabi ko hindi, pero ayaw nilang maniwala. Ate Changli, baka pwedeng magbayad ka na lang. hindi ko kinuha. Bakit ako magbabayad? Nahuli ka na nga, nagsisinungaling ka pa, manager. Iminumungkahi kong tanggalin si Cheng Changli. At tawagan ang pulis. Dapat tawagan ang pulis. Manager Liu, hulihin Montag siya. Bago pa makuha ang footage ng titis. Kung patuloy kayong ganyan, huwag niyo akong sisihin kung isasakdal ko kayo sa paninirang puri. Tigilan nyo na. Ako na ang magbabayad ng pinsala. Fuyan, sabi ko na hindi ako ang gumawa. Kung magmamadali kang magbayad, parang totoo na akong gumawa. Huwag mo siyang pansinin, miss. Siya talaga ang nagnakaw. Cheng Xiangli, SA lahat NGMG intern. Una kitang pinagkakatiwalaan, pero magnanakaw ka pala. Et Manduro Code KPA. Ikaw, tanggal ka na. Tanggal ka? Anong karapatan mong tanggalin ako? Ako ang bagong may-ari ng Forces Group. Sino ang may lakas ng loob na tanggalin ako? Zinokada? Nang Angarap ka lang. Ikaw pa rin ang unang anak ng pamilya Fu? Ang tunay na unang anak ay si Fuyan. Sabihin mo sa kanya kung sino ang tunay na unang anak. SA tuto lang. Pwede kong sabihin sa inyo kung sino ang tunay na unang anak. Presidente Fu, Secretary Wang. Presidente Fu mismo ang dumating. Dumating din ang 4 na kapatid ni Presidente Fu. Grabe. Anong araw ba to, Presidente Fu? Bakit po kayo mismo ang dumating? May miyembro po kami ng pamilya Fu dito. Napi. Ha? Wala naman po. Presidente Fu. Sinusunod lang namin ang inyong utos. Mabuti naman po ang trato kay Miss Fu. Miss Fu. Miss Fu. Tulungan mo naman kami. Sino ang nagsabi sa iyong siya ang aming unang anak? Ang tunay na unang anak ay si Cheng Xiangli. Ano? Si Cheng Xiangli ang tunay na unang anak. Si Fuyan? Isang estudyante lang siya na tinulungan ng aking kuya. Tito Fu. Huwag mo akong tawaging tito. Hindi kita kinikilala. Naayos na ang CCTV ng kumpanya. Noong isang araw pa, kitang-kita kung sino ang magnanakaw. Kuya, hindi ka pa rin magsasalita? Ito. SAIOVA2? Tito Fu. Pwede ko pong ipaliwanag. Fuyan, ang pagtatangka sa buhay ng iba ay may parusang pagkakakulong. Tito Fu, alam ka upang mali ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Kaninang umaga pa lang, alam ko na. Ikaw ang nagutos kay Zhao Wei. Naitapon si Yaya. At ang mga ginawa nila sa akin. Ikaw rin. Atex Yang Li. Sayang, hindi mo pa rin inamin kaninang umaga. Nasa kulungan na sila Zhao Wei at Wang. Ang iba pang bagay. Ikaw na ang magsabi sa pulis. Supervisor Liu, ikaw at ang buong departamento mo. Dapat nang kunin ang sweldo sa finance. Presidente Fu. Ling Xiao, kung hindi ka pagigising. Ang mga ipapakilalang manliligaw sa akin ng mga tito ko. Magiging isang mahabang pila na. Nasugatan lang ako, hindi patay.